Tita, I'll see you tomorrow, ha? Pupunta na ako sa room dahil excited na akong mag-bathtub. Uy, alam mo, balita ko, napakaganda ng view from the bathtub of Marco. Why don't you try using his? Besides, it can get lonely at night. Tita? Trixie, alam ko naman ang totoong dahilan kung bakit ka nandito. And it's not because of me. Angel, ba't nandito ka pa? Ate, inantay kasi kita. Gusto mo ba magluto na lang ako ng dinner sa bahay? Okay lang ba kung huwag na lang tayo sa bahay mag-dinner? Bakit, ate? Kasi, sanay kasi akong mag-dinner with Marco. Sa tagal ba naman namin, 10 years kami. Araw-araw kami nagdi-dinner together. Okay lang ba? Okay lang ba yun sa inyo? I mean, kasal na si Marco. Well, the Bible says that what God has put together, let no man put asunder. Pero baka naman pwedeng i-exempt ni Lord yung kasal nila ni Marco. Alam mo ba yung kwento ni King Solomon? Yung dalawang nanay na nag-aagawan sa isang bata? Parang kayo ni Vanessa. Kaya lang ang difference, si Vanessa, kaya niya kasing tiisin si Marco. Okay lang sa kanya na masaktan ng anak ko, makuha lang niya yung gusto niya. Hindi katulad mo. Well, ako tita, I've learned my lesson. Hindi ko na talaga kayang saktan ulit si Marco. And mali man sa mata ng iba, pero mahal ko pa rin talaga yung anak niyo. Ate, hindi ka ba natatakot na baka ma-attract siya sa ibang tao?